Sa ibang balita naman, sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2025, idineploy ng Amerika sa kauna-unahang pagkakataon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS na may kakayahang sumira ng iba't ibang uri ng unmanned aircraft system. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Ang iba't ibang missile system ang ginamit at ipinakita sa isa sa mga pagsasanay na nakaharap sa West Philippine Sea. Pinalipad mula sa kunwari kalaban sa ere, pinuntirya at pinabagsak ang mga ito ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun. Bahagi ito ng senaryo ng Coastal Defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 na isinagawa ngayong linggo sa San Antonio, Zambales. Ito ang unang beses na idineploy sa Pilipinas at ginamit para sa balikatan ang MADIS na isang kagamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. My formation was the first unit in the Marine Corps to receive MADIS. We just received it in December of last year, and we rapidly transitioned to get it out here to support Balikatan. Extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts and strategies. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano ring bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. It's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen, so that's why we always train. Naging katuwag din sa pagsasanay ang Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire, ipinasilip din ang Avenger Surface-to-Air Missile System ng US. Our loadout carries just regular air missiles. We carry the 50 cal M3P for short range capabilities. We're able to shoot on the move, not on the move. We're also able to shoot stationary and away from our truck. A lot of capabilities, especially shooting during the rain, fog, and snow. Nakaposisyon na rin sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System ng Amerika. Para naman ito sa Maritime E-Terrain Security Operations North ng Balikatan. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. That is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and do work with the Armed Forces of the Philippines. Samantala, patuloy na binabantayan ng Philippine Navy ang 3 barko ng People's Liberation Army o PLA Navy na China na namataan sa gitna ng multilateral maritime exercise sa ilalim ng Balikatan 2025. Kabilang dito ang Jinkai 2 class frigate at auxiliary surveillance ship na unang na-monitor sa gitna ng MME nitong Sabado, 60 nautical miles mula Palawig, Zambales sa West Philippine Sea. Nagpatuloy naman ang pagsasanay kasama ang mga kalyadong barko kabilang ang US, kung saan nanatiling nakatuon ng ating mga barko na BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini sa layunin ng paglalayag. Tinugunan din ang aktibidad ng mga barko ng China alinsunod sa international law at itinakdang protocol. Marami pang pagsasanay sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 yung isasagawa. Kabilang na riyan yung nagpapatuloy naman na multilateral maritime sail sa West Philippine Sea. Yan ang pinahuling ulat. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.